Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Babae na nakabangga ng kapwa runner sa isang marathon sa Dumaguete, diniskwalipika matapos kilalaning third place. Isang SUV sumalpok sa gasolinahan matapos sitahin ng police officer. Motorsiklo dumiretso sa loob ng isang simbahan sa Batangas City. Rider umupo pa sa upuan ng pari. Say a little prayer for your TikTok dance, patok online. At ilang netizens, kanya-kanya ring entries sa fairy walk trend ala Ann Curtis. Sure ko ang lahat ng kwento viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, kasunod ng 7.7 magnitude na lindol na yumanig sa Myanmar, Thailand at ilan pang kalapit na bansa noong nakalipas na Marso, paspasan ang search and rescue operations ng mga otoridad at hindi rin nagpahuli sa paghahatid ng pag-asa at mabilis na aksyon ang K9 Golden Retriever Unit na ito na agad pumukaw sa atensyon ng publiko. Ang kwento sa likod ng kanilang kabayanihan, tinutukan ni Arnold Herrera.ฮะหมดแล้วเขาบอกเอาอีกนะโอ้นี่มาดิสิเอาเลยให้เลยSa gitna ng trahedyang yumanig sa Myanmar, Thailand at iba pang kalapit na bansa, agaw pansin ng cute na golden retrievers na sina Safari at Walek. Make no mistake, hindi lang daw sila nandyan para magpa-cute dahil ang fur babies na yan ay ilan lang naman sa mga miyembrong bumubuo sa Thailand K9 Urban Search and Rescue Team. Kinilalang cute fur babies bilang sina Tiny, Nuwan at ang Golden Retrievers na sina Safari at Walek. Bilang rescue dogs, subok ng mga ito sa clearing operations at paghahanap sa mga biktimang nadaganan at naipit sa ilalim ng mga gumuhong debris. Ilan sila sa mga nanguna sa pagsagip sa mga biktimang natabunan sa pagguho ng itinatayo pa lamang na 30-story na gusali sa Bangkok. Tiniyak naman ng mga handler ang kaligtasan ng kanilang K9 unit tulad ng pagsusuot ng protective gear sa mga aso bago sila sumuong sa panganib. Sa mga larawan at video na kuha ng Reuters, makikita ang K9 unit na nagsilbing emotional support sa mga nasagip na biktima noong pansamantalang naging peligroso ang search at rescue operations. Dinagsa naman sila agad ng certified dog lovers para mag-alay ng regalo at makipag-pictures sa mga super dog. Dahil din sa kanilang ipinamalas na kabayanihan, ginawaran din ang K9 unit ng royal gift na aabot sa 200,000 baht o higit 300,000 pesos. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, makalipas ang higit 10 araw, naglabas na ng desisyon ang Milo Philippines ukol sa nag-viral na video ng isang runner sa kanilang marathon na ginanap sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang babae sa video, naging sanhi kasi ng alitan matapos nitong ibuka ang kanyang mga kamay dahilan para tamaan ito ang kapwa runner at tuluyang matumba. Ang reaksyon ng mga netizen at sinapit ng naturang runner, ihahatid ni Rose Babiera. Sa pag-usbong ng hilig ng mga Pilipino sa pagtakbo, umabot na sa punto na ang pakikibahagi sa mga marathon ay hindi na lamang ehersisyo, kung hindi fitness goal ng mga mananakbo. Ang ilan, may mga sineset at binabasag na personal record, habang may iilan naman na may mga layuning makatungtong sa podium at mapabilang sa pinakamabibilis na makatapos sa kanya-kanyang kategory. Pero, mayroon rin namang sumasali rin para mag-enjoy. Kaya naman, hindi nagustuhan ng marami ang pagiging competitive ng isang runner na nakilahok sa Milo Marathon sa Dumaguete City, Negros Oriental.
Ang runner na ito kasi, naging sanhi ng isang komosyon sa kung ano ay dapat fun run. Sa video nakuha ni Bidek Teves, kita ang babae na tumatakbo papalapit sa finish line at nang makalapit na ito sa finish line arc, bigla nitong ibinuka ang dalawang kamay, dahilan para mapatigil din ng biglaan ang kapwa runner. Natalisod ito at tuluyan nang natumba ang dalawa dahil sa insidente. Ang babae, nagtapos ng ikatlong pinakamabilis sa women's category sa 10-kilometer race na ito at nakatanggap ng trophy at 2,000 piso na mabilis namang inalmahan ng mga netizen na nakapanood ng video. Anila maituturo itong blocking, anuman ang anggulo, at kinwestiyon ang karangalang natanggap nito. Marami ang nanawagan na idiskwalipika ang runner mula sa naturang race. At noong Abril 2 nga, naglabas na ng pahayag ang Milo Philippines at Run Rio at sinabing nagdesisyon ng mga organisasyon na idiskwalipika ang babae mula sa marathon. Bago ang pahayag na ito, kumalat na rin ang screenshot ng pahayag ng runner. Bagamat inaccessible na ang post, ipinabatid nitong nang matanggap ang parangal, batid niyang nasuri na ng organizers ang insidente. Gayunpaman, humingi ito ng tawad sa mga naging kilos at sinabing nagkusa na itong ibalik ang trophy at cash prize. Wala siya anyang intensyon na manakit at nanawagan na sana matigil na ang pambabash na natatanggap. Sa isang Facebook post, inihayag naman ng isa pang runner na sangkot sa insidente na okay na siya, bagamat may iniinda pa ring sakit sa braso at tuhod. Paninigurado naman ng Milo Marathon at Run Rio, nakausap na raw nila ang dalawang runners na nagkasundo na. Patungkol naman sa pangungusyon ng marami sa matagal na tugon ng organizers na inabot ng halos 11 araw. Sinabi nitong sisikapin nitong i-enhance ang race monitoring system para mabilis na matugunan ang mga ganitong insidente sa hinaharap. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, tila eksena sa pelikula ang nasaksihan ng isang netizen na ito sa North Fairview. Isang puting Fortuner kasi ang bumangga sa isa pang van. At nang komprontahin na ng pulis, tila agresibong nagmaniobra ang driver ng SUV dahilan para bumangga ito sa isang gasolinahan. Ang mga pangyayari tinutukan ni Millie Borja. Mistulang eksena mula sa pelikulang Fast and Furious ang naganap sa isang gasolinahan sa North Fairview matapos ang agresibong pagmamaniobra ng isang Toyota Fortuner SUV matapos ang komprontasyon nito sa isang pulis. Ayon sa mga ulat, bandang 12:50 PM nang mangyari ang insidente sa gas station. Sa viral na video, makikitang kausap ng isang pulis ang driver ng puting Fortuner na umano'y bumangga sa isang van. Maya-maya, umatras ang SUV habang hinahabol ito ng pulis na maririnig na sumisigaw. Sa sumunod na eksena, pumasok ang SUV sa mismong gasolinahan at nagmaneho ito ng paikot na tila wala sa tamang wisyo hanggang sa ito'y bumangga. Ayon sa ilang ulat, ang driver ng Fortuner isang retiradong miyembro ng US Navy at agad na inaresto matapos ang mapanganib na stunt. Wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang otoridad ukol sa posibleng kaso laban sa driver. Ngunit patuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kilala ang mga Pilipino sa pagpapahalaga at pagrespeto lalo na sa mga sagradong lugar gaya na lamang ng simbahan. Kaya naman labis na lamang ang pambabatikos na natanggap ng motorcycle rider na ito sa Batangas City matapos niyang walang habas na idiniretso ang sasakyan sa loob ng simbahan at umupo sa upuan ng pari. Ang mga kaganapang nahuli ka, panoorin sa trending report ni James Galange. Huli sa CCTV ang umano'y pambabastos sa lugar ng isang rider matapos walang habas na idiniretso ang kanyang motorsiklo sa loob ng simbahan sa Taal, Batangas. Makikita kasi sa video na ipinarada pa ng lalaki ang kanyang motor sa harap mismo ng altar. Ngunit hindi lang yan, habang makikita na lumakad na papalayo ang angkas nitong ale, ang lalaki naman umakyat pa ng altar at sabay na umupo sa upuan ng mga pari na animoy feeling boss. Itinaas pa kasi na may sala ang kanyang mga paa sa upuan at sunod na pumapalakpak pa. Nangyari ang insidente sa Taal Basilica ng alas 12 ng tanghali kaya't nasaktong walang tao sa loob ng simbahan.
Samantala, marami namang netizen ang uminit ang ulo sa nakuha ng insidente na analay isa mo na itong matinding kawalan ng respeto sa dambana ng Diyos at maging sa mga taong nananampalataya rito. Ayon sa Taal Police Station, palaunay inamin rin ng lalaki na gumagamit ito ng pinagbabawal na gamot na nabibili nito sa internet. Dahil dito, maaring maharap ito sa kaso batay sa Article 133 ng Revised Penal Code o offending religious feelings, maaring maparusahan ng may sala ng aresto mayor na may maximum na parusa o kulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan at 1 araw. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang may sala, tumihingi na rin ng tawad mula sa kanyang nagawa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa dami ng uusong sayaw ngayon sa social media, tila hindi pa rin tapos ang mga netizen sa paggawa ng bagong dance trends sa online world. Marami kasi online ang nasisiyahan na nakisabay sa TikTok dance ng Say a Little Prayer for You na inspired sa version ng musical television series na Glee. Ang mga kumasa sa naturang trend, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Dumaan na ba sa inyong FYP sa TikTok ang dance and song trend na ito? Ito ang nauusong Sing a Little Prayer for You dance trend kung saan karaniwan itong sinasayaw ng tatatlong tao. Mula sa magagandang pagkakaawit at madaling dance steps, ay maraming netizens sa iba't ibang bansa ang nakisakay sa trend. At for sure ay hindi rin pinalagpas ng Pinoy netizens. Maging ang pari at TikTok content creator na si Father Michael Cabellion ay hindi rin nagpahuli sa trend. Say a little prayer for you. A moment I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you while combing my hair. Pero para sa mga wondering pa rin kung saan nga ba ito nagmula, ay mapapanood nyo ito sa isang episode ng musical comedy television series na Glee. Dito ay sinayaw ito ng karakter sila Queenie, Brittany at Santana. Samantala ang kantang I Say a Little Prayer naman ay original na kinanta ng American singer na si Dionne Warwick at isa ito sa mga naging hit songs noong 1967 at naging top 4 pa sa US Billboards. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, humakot na ng milyong-milyong views ang maladiwatang paglambitin sa lubid at tila paglalakad sa tubig ng aktres na si Ann Curtis sa isang falls sa Siquijor. Maraming netizens naman ang di nagpahuli at kanya-kanyang entry sa Fairy Walk trend. Panoorin yan sa trending showbiz report na ito. Trending pa rin hanggang ngayon ang paglambitin sa lubid at maladiwatang paglalakad sa tubig ng aktres na si Ann Curtis kuha sa isang falls sa Siquijor. Kung muna tayo umuwi. Kaya naman ang ilang netizens di nagpahuli at kumasa sa Fairy Walk trend ala Ann Curtis. Gaya na lamang ng mga ito na talagang di nagpakabog sa kani-kanilang entry. Ito naman si Kuya, tila sumay trip muna sa falls bago dumiretso sa kanyang graduation. Habang may landing expectation versus reality ang eksena. At ang netizen namang ito away muntik pang maapakan ang mga kaibigan niyang lumalangoy. Sa ngayon nga, tumabo na ng halos 15 milyong views sa Instagram ang Fair Walk video ni Ann. Sa tila effortless na paglambitin ng 40-year-old actress, marami rin ang talagang bumilib sa kanyang toned body at core strength. Kaya naman, ikaw ba? Kakasaka rin ba sa Fair Walk Challenge? Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo niyan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video, kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show.
Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.